kahapon mainit na issue na yung nangyari sa Senado, hmm, na yung mga pro-Duterte senators talagang garapalan na ring naglantad ng mga sarili nila. Hindi sila pumirma doon sa resolusyon ng Senado para kondinahin ang mga pinagagawa sa atin ng China. Ha? Siyam na senador na pro-Duterte ang hindi pumirma sa doon sa resolusyon. Maganda naman yung resolusyon eh. Ang laman ng resolusyon mga kabunyog ay kondinahin ang ginagawa ng China na hindi nire-respeto, binubuli, binabastos ang ating mga officials. Ha? Kahit ang dalawang senador, si Senador Risa, si Senador Kiko, binastos ng China. Kahit ang ating ang tagapagsalita ng Coast Guard, binastos ng China. Kaya lang, ang Senado sana naglabas ng resolusyon kahapon para kondinahin ang China sa ginagawa nito, ay yung mga senador naman ng mga pro-DDS ay hindi pumirma. Hindi sila pumirma sa ano sa resolusyon na yon. Kaya makikita natin na itong mga Duterte talaga, pati na yung mga senador na pro Duterte ay talagang pro-China, mga kabunyog, mga kababayan. So, pero ito pa yung isa. Ngayong kahapon yata ito nangyari, pero ngayon nilabas yung picture ni Basti Duterte binisita sa Davao City ng ambassador ng China. Yung ambassador kasi ngayon ng China, itong si Jing Chan, talagang agresibo ito ha. Kinakausap ang mga pro-China. Nung isang araw, pinatawag niya dun sa embahada ng China. Pinatawag niya si Marcoleta. Inamin mismo ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, pinapunta siya doon sa embahada ng China at pumunta naman siya. Kaya ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga ngayon, itong ambassador ng China, bago ito eh. Dati kasi ang ambassador ng China dito si Wang Xilian. Ito ngayon bago, si Jing Chan, agresibo, nag-iikot. Nag-iikot ito. Kung hindi man nag-iikot, pinatatawag doon sa embahada ng China yung mga kakampi nilang mga personahe. Nung isang araw, ang pumunta doon si Marcoleta. Yan mga kapunyog, mga kababayan. Ngayon naman, pinuntahan mismo ng ambassador ng China, doon mismo sa Davao City, si Basti Duterte. Kaya garapalang naglantad na talaga sa pagka-pro-China ang mga Duterte. Tingnan nyo, welcome na welcome ni Basti sa Davao yung ambassador ng China. Nung isang araw naman, nakita natin sa social media yung picture naman ni Marcoleta. Di ba? Kaya nakikita nyo mga kapunyog, mga kababayan, matindi. Yung mga matindi talaga itong mga Duterte. Sa panahon pa naman ngayon na ang ginagawa sa atin ng China, binabastos ang ating mga officials, binabastos ang ating ang tagapagsalita mismo ng Coast Guard natin, binabastos nila. Si Senador Risa, binastos nila. Si Senador Kiko Pangilinan, binastos din nila. Kaya nga ang ginawa ng mga senador, naggawa ng resolusyon, dapat sana, kung talagang mahal natin ang bayan natin, dapat sana lahat ng senador, minorya man o mayorya, para naman sa bansa natin yon, dapat sana nagkaisa sa pagpirma sa resolusyon na yon. Ang nangyari, hindi. Hindi pumirma sila, Pato, sila Bongo, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, Aimee Marcos, Marcoleta, yung mga DDS. Mayroon din galing sa mayorya, si Pia Cayetano, hindi rin pumirma. Sinamahan yung kapatid niya na si Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon naman, nakita natin ngayon, si Baste naman. Nung isang araw, ang nakita natin, si Marcoleta, nandun sa embahada ng China. Parang ngayong linggong ito, yung kampo ng Duterte, talagang lantaran na binabandila na ang kanilang pagka-pro-China. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, asahan natin na sa eleksyon sa 2028, susuportahan ng todo ng China si Sara Duterte.
Pati yung mga senador na maka-pro-China, susuportahan yan. Susuportahan yan. Babaha ang pera galing Beijing. Hmm. Kaya medyo tayong mga mamamayan talaga dapat maano na eh. Ha? Dapat maano tayo, matuto na dito mga kapunyong mga kababayan. Hindi natin dapat payagan yan sa bansa na gusto ba natin na ang presidente ng Pilipinas ay pro-China? Ha? O, gusto ba natin na ang mga senador natin, mga kongresista ay pro-China? Ha? Ano yan eh, yan ang nakakalungkot yan mga kababayan. Ang problema din kasi marami tayong mga kababayan tulad nito ni Argo, tulad nito ni sino pa ba 'to? Oh, ito yung Stephanie na ito, pro-China. Dapat dito doon na sila tumira sa China eh. Argo, doon na ba kayo titira? Isama mo na yan si Stephanie. Magsama-sama na kayo doon nila Marcoleta. Oh, nila yan, lahat ng mga Duterte doon na lang para nakakadismaya na mga kababayan nating Pilipino, pinagtatanggol pa ang China. Tingnan niyo kahapon si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla sa speech niya sa Senado, talaga tayong babastusin kasi binabastos din natin sila. Oh, kung ayaw nating bastusin tayo, huwag natin din silang bastusin. Ha? Di ba? Mga kabunyong mga kapatid. Imagine niyo, senador ng Pilipinas, pinagtatanggol ang China kaysa ipagtanggol ang ating mga official at ang ating mga kababayan. Yun yung medyo malungkot na nangyayari ngayon, mga kapunyog, mga kababayan. Kaya, ito sa nangyayari ngayon sa bansa natin, alam nyo ang Taiwan, pag nag-i-eleksyon, kininto ko na to kagabi, ang Taiwan, pag nag-i-eleksyon, ang tinitingnan ng mga Taiwanese, ito bang bubutuhan naming kandidato ay pro-Taiwan o pro-China? Ganon. Ganon yung tinitingnan ng mamamayan ng Taiwan pag bumuboto. Tinitingnan nila kung yung ibubuto ba nilang kandidato ay pro-China or pro-Taiwan. Kasi kapag pro-China, hindi nila pinuboto. Siyempre, alam nga namang kalaban nga ng Taiwan ang China eh. Ibubuto mo yung pro-China. Dito naman sa atin, baliktad eh. Alam na nating pro-China, pinubuto pa. Kaya yung mga pro-China na mga senador at pro-China na politiko tulad ng mga Duterte, hindi sila nahihiya na maglantad ng mga sarili nila na pro-China sila. Kasi anyway naman, mananalo naman kasi kami kahit pro-China naman kami. Di ba? Yan yung mga nangyayari mga kapunyong. At ngayon, tingnan nyo, nung isang araw si Marcoleta pumunta sa embahada ng China. Tapos yung mga senador natin na mga pro-Duterte, pro-China nung isang araw, hindi pumirma kahapon. Hindi pumirma sa resolusyon. Siyam na senador yun. Tapos ito namang, ngayon na naman, si Basti Duterte naman. Pinakikita na mainit ang pagtanggap niya sa ambasador ng China. Ha? Kaya ano pang gagawin natin? Ano pang gagawin natin? Dapat sana gayahin din natin yung mamamayan ng Taiwan. Kapag mas pinagtatanggol pa yung bansa na nang aapi sa atin, nang bubuli sa atin, huwag na natin iboto. Sabi ni Dynas TV, ipakain sa pating. Ipakain daw sa pating yun. Ipapakain dito sa pating. Itong sila Stephanie. Si Argo, sabi niya, grabe ka naman sa akin, Argo. Host, sabi niya. Anyway, yan mga kabunyugma, hindi naman tayo nakikipag-away sa China. Linalabanan lang natin yung kanilang ginagawa sa atin. Sino ba gusto ng away? Sino ba gusto ng hindi tayo nakikipag-away. Ang inaano lang natin, pinaglalaban lang natin yung tama para sa bansa natin. Ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.